ng isang tunay na Santa Cruzin na handang maglingkod. Narito Santa Cruz, kasama si Engineer Gani Revilla, Agimat ng Santa Cruz. Mga minamahal naming mamamayan ng Santa Cruz, Marinduque, laging tandaan, Isagani Revilla sa pamamagitan ng livelihood, pagpapalago ng turismo, maayos na edukasyon para sa kabataan, Isagani Revilla. Maayos na edukasyon para sa kabataan, pagpapalago ng turismo at ating kabuhayan, para umunlad, mabilis siyang aksyon, tubong Santa Cruz, sigurado tayo kay Isagani Revilla, sa ikaunlad ng Santa Cruz. Isagani Revilla, Isagani tubong Santa Cruz. Isagani Revilla, sa ikaunlad ng Santa Cruz. Isagani Revilla, Isagani tubong Santa Cruz. Mga minamahal naming mamamayan ng Santa Cruz, laging tandaan, Isagani Revilla sa pamamagitan ng livelihood, pagpapalago ng turismo, maayos na edukasyon para sa kabataan, Isagani Revilla, tubong Santa Cruz. Atin ito. Isang magandang umaga po sa lahat po ng taga-subaybay ng Agimat ng Santa Cruz. Muli po ay nagabalik po ang ating programa at kagaya po ng dati, kita po ay nagaprograma tuwing alas 10 hanggang alas 12 po ng tanghali. Ano po, tuwing Sabado. Ayan. Ngayon po ay November 18 at malapit-lapit na po talaga ang Pasko. Parang 40 plus days na at talagang mapasko na sa ating pong dito sa Pilipinas. Yan. Dito sa Pilipinas po ay talagang nararamdaman po ang Kapaskuhan gawa ng pag ikaw po ay napunta halimbawa sa bandang Manila ay talagang napakaganda po na mga ilaw sa ating pong mga daanan, sa mga kalsada. Ganon din po dito po sa ating bayan ng Santa Cruz ay tuloy-tuloy po ang preparasyon para po sa Kislap 2023. Yan, malapit-lapit na rin po yung i-open na po. So, yan, abang-abangan po natin. At bago po kita magpatuloy ng ating programa, siyempre, bago makalimutan pala, batiin ko po muna ang mga nakikinig dito po sa bayan ng Santa Cruz, sa bayan po ng Torrijos, sa Mugpog, at ibang parte po ng Marinduque. At lalong-lalo na po sa mga laging nakasubaybay sa FB Live. At siyempre, kita po ay live din po ngayon sa CATV Channel 6. So, sa lahat po na nakikinig, muli ay isang magandang umaga po sa ating lahat at ngayon po ay bago natin ituloy-tuloy ang ating programa ay kita'y gapatugtog po muna ng isang pamaskong awitin.
Paparating na ang Pasko, magdiriwang ang kalangitan at buong mundo. Kahit na wala ng magarang regalo, basta't magkasama, magkayakap tayo. Ang tanging kulang lang ng aginaldo ay tunay na pag-ibig ko sa'yo. Lutuin na, pagsaluhan na anumang kayang hain sa Noche Buena. Sama-sama, sobrang saya, pinabaningning ng ngiti buong pamilya. Nagbibigayan, nagdadamayan, nagtutulungan, nagpabayanihan. Ito ang tunay na diwa ng Pasko. Sana ay isa puso natin ito. Paparating na ang Pasko, magdiriwang ang kalangitan at buong mundo. Kahit na wala ng magarang regalo, basta't magkasama. At 36 days na po pala at mapasko na. Ano po? So, ang Department of Labor and Employment po ay naglabas po ng mga guidelines tungkol po sa pagbabayad po ng 13th month pay sa mga empleyado. Ano po? Sa batas po kasi ay dapat maibigay po ang 13th month pay sa mga empleyado bago sumapit po ang alas 12 ng gabi ng December 24. Yan po ay nasa batas. Ano po? So, dapat ay matatanggap po talaga ang 13-month pay before December 24 or before 12 o'clock po ng gabi ng December 24. So, guidelines din po, lahat po ng mga empleyado na pumasok, let's say kahit wala ilang araw palaan po, isang buwan, ay makakatanggap din po ng 13-month pay. Equivalent po dun sa prorata. Ano po, yan po ina-compute po ay based po dun sa sinweldo niya sa loob po ng isang taon divided by 12. Ganun po yung computation nun. Kaya yun po yung ina-expect pong matatanggap na 13-month pay. Kung isang buwan po, di halimbawa ang sweldo mo ay 8,000 per month divided by 12. Yun po yung pwede mong matanggap na 13-month pay sa inyo mga employer. Ayun. So, yan po yun. So, last this week po ay napaka-busy po namin, no? Lalo-lalo na po ako at noong pong November 13 ay ako po ay naging OIC Vice Mayor, kaya ang ating pong Vice Mayor ay lumuwas po ng Maynila ng araw po ng Linggo. Ay kailangan pong pirmahan yung ibang mga dokumento kamukha po ng payroll gawa ng at saka payroll ng mga empleyado ng Vice Mayor at saka Sangguniang Bayan. And then kailangan ko rin pong pirmahan yung pong bonus ng mga empleyado ng Sangguniang Bayan at saka ng Office of the Vice Mayor at saka Secretariat. Ano po? Kaya ako po ay naging OIC Vice Mayor po hanggang araw po ng Martes. Yan. So, ganun pa man, kahit po ako ay OIC Vice Mayor, ay tuloy rin po ang aking trabaho bilang Sangguniang Bayan member. Ano po? Gawa ng naka-schedule po sa amin yung budget hearing from November 14 to November 16 na kung saan ay ako po yung chairman. Ano po, ako po yung presiding officer nung pong pa-meeting na yon. At ito po ay ginawa naming Committee of the Whole. Ibig sabihin ng Committee of the Whole, lahat po ng konsihal, lahat po ng chairman ng committee ay nandun po sa amin pong Sangguniang Bayan. At syempre kasama po ang mga concerned department heads kung saan ay inapaliwanag po nila sa aming isa-isa yung laman po ng kanilang budget. Siyempre, nandiyan po sa budget yung personal services. At sa personal services, nandiyan po yung mga pasweldo, nandiyan po yung mga benepisyo. Kung meron pong mag-retire, nandiyan na rin po yun. Ano po, may terminal leave fee,
So, yung mga bayarin po sa ating government, kamo GSIS, yan, Pag-ibig, PhilHealth, nandun po lahat yun. Nakasama po lahat dun sa kanilang budget for personal services. At syempre, nandyan po yung MOOE. Ayan. Kung saan ay nandun naman po yung kanilang operating expenses. Ganun po yun. So, nakadeclare, sa operating expenses po nila, syempre, nandyan po yung mga office supplies, yung mga other office supplies, yung office supplies, syempre, yung po yung mga tawag dito, yung mga office supplies sa identified natin na talagang inagamit po sa opisina regularly. Yan, kamukha po na, halimbawa po yung mga papel, mga ballpen, yan, mga ganon, yung mga plus B, yung mga plus drive na yan po ay mga kasama po sa office supplies, mga ink. And then yung other naman po, yung other office supplies, yun naman po yung mga hindi common na inabili po natin sa office, yan, mga ganun po yun. So, tapos syempre nandiyan po ang kanyang fuel, kanyang gasoline, nandiyan ang kanyang mga gastusin po kung sila po may isyong sasakyan, So, nandiyan po yun, may maintenance din po. At syempre, nandyan po yung mga kanilang mga contract of service, mga job orders, yung mga budget po ay nandun din po yun. So, yun po yung inapaliwanag po nila. At syempre, sila po ay kung may capital outlay, yung capital outlay, halimbawa, may gusto pong bilhin. Halimbawa po ay naka-budget po for 2024, mabili sila halimbawa ng refrigerator, ayan, ay nakasama po yun doon. Mabili po halimbawa ng printer, ayan, mabili po ng copying machine, ay nakasama, may budget po, mabili halimbawa po ng sasakyan, yung isang department, halimbawa ay kailangan po nila ng motorsiklo sa kanilang mga gawain, halimbawa po kailangan po nila ng sasakyan sa pagbisita po sa mga barangay, ay ina-budget po yun dun sa kanila pong budget for 2024. Ayan, ganun po yun. So, ang ating pong budget for 2024, siyempre, yan po ay, ito po, basahin ko lang, sandali, ayan. Ang ating pong naka-budget for, ito po i-propose annual budget for year 2024, which is 291,400,941.12 centavos. Ito po yung inagausapan namin po ng 1 week kung saan po ito agastusin. And then, mayroon na po kitang inatawag na annual investment program. Yung annual investment program, ito po yung inasabi natin na pangarap po sa loob po ng isang taon sa year 2024. Ayan. So, sa pangarap po, nandyan po yung mga gusto mong project, gusto mong bilhin, ayan, mga gusto mong ma-acquire during 2024. At ang ating pong initial, ito pwedeng madagdagan at gawa ng may mga adjustment pa na gawin dahil kailangan po kasi pagka sa budget, kailangan mas mataas po yung nakalagay doon sa annual investment program kaysa doon sa actual budget. Ang nangyari po may ilang pong item, ilang department na hindi yata na-review, hindi na i-coordinate ang maayos sa MPDC. Gawa sa EIP po, MPDC po ang nag-prepare nito. At yung sa annual budget naman po ay ang nag-prepare po naman yan na yung atin pong municipal budget officer na si Ma'am Roselyn Tagle. So, hindi po na-coordinate yung iba, kaya medyo hindi, mas mababa po kumpara dun sa proposed budget. Kaya a-adjust pa rin po ito. Pero initially, ito pa ang nakalagay po dun sa EIP, ang total po ay 7,254,652,830.02 centavos. Ulitin ko po, baka nagkamali ako. 7,254,652,830.02 centavos. Ito po hindi pa po budget. Kumbaga ito ay plano na kung sakali pong swertehin, makakita po kita ng budget bigyan kita ng budget ng national government. Halimbawa ay kita po ay nag-request ng national government na kita ay bigyan po ng paggawa po ng multi-purpose hall, yung pong agawing convention center. Halimbawa binigyan kita po ng 150 million, yun po ay kasama po dun sa inasabi na annual investment program. Pag ko pa mahingi ng budget sa national government, ang una pong inatanong dyan ay, kasama ba yan sa annual investment program mo? Pag hindi po, ay mahirapan ko pong humanap ng budget.
kahit ikay abigyan, wala naman sa annual investment program mo, medyo magdadalawang isip po yung magabigay po ng National Government Agency. Pero halimbawa po naman na mayroon talaga at hindi na isama, may solusyon pa rin po naman diyan. Pwede po siyang gawa ng Supplemental Annual Investment Program. Ayan. At yun po ay para po maibigay po sa atin yung proyekto. So ganun po yung paggagawa po ng budget. Yeah. So 2024 medyo lumaki po naman yung ating collection ng kita ng local government ngayon. Parang nasa 48 million po yung expected na akitain ngayong taon. So yun po ay kasama na rin po doon sa budget. At syempre doon sa budget pong yun ay kasama po dyan ang 20% development fund. Yan, 20%. So yung 20% po nung 291 million ay yan po yung naka-allocate po sa mga project o sa development ng ating pong munisipyo. Kaya sa liit din po nun na hinahati-hatilaan din po yon sa mga priority projects. Ayan. So kasama na rin po dyan ang budget, kamukha po sa DepEd, nandyan na rin po yung mga ibang budget po tungkol po sa palaro. Kita po ay nag-budget na rin tungkol sa mga palarong municipal sports fest, mga ganon. Mga uniform po ng mga manlalaro natin sa provincial sports fest. Yan, inagahandaan na rin po yan. Medyo hindi lang po ganun kalakihan, pero at least ay nabibigyan pansin po yung ating sports at para kita hindi po napapag-iwanan. Ayan. So yun po yung sa PWD, mayroon din po yan. 1.5% po yung sa PWD, ganun din po yung sa senior citizens. Yung pong ating sa disaster, mayroon pong 5% yun na ina-budget po taon-taon. Yan po ay talagang kasama po. So yun po, so nag-start po ang aming budget hearing noong pong November 14, 15 hanggang 16. Pero hindi pa rin po natapos, gawa ng yung isang department po ay nagkasakit po yung department head at kailangan pong magpa-check up sa kabila, sa Quez, sa Lucena, kaya yun na lang po ang atapusin namin. At pagkatapos po nun ay schedule na rin po yan for second reading. Siguro target ko po dyan ay mga December 8, kailangan ay tapos na po yan sa second reading. Medyo mahaba-haba po kasi yung preparasyon yan, lalo na po yung mga sa MPDC, may mga adjustment po. Gamit ang agimat ng sipag, talino at damdamin ng isang tunay na Santa Cruzin na handang maglingkod. Palagiang kumustahan sa lahat ng Marinduqueño. Anim na bayan dito sa ating lalawigan sa magandang gabi po sa ating lahat. Kasangga sa lahat ng pagsubok. Inuulit po natin, kasalukuyan po nakataas sa signal number 2 ang buong lalawigan ng Marinduque. Kumusta ka bayan? Ikomento sa ibaba, sa anim na bayan dito sa ating lalawigan, kumusta po ang sitwasyon ngayon? Tatalakay sa mga isyong pangkabataan. Para sa problema na iyon. Para hindi naman tayo na nakatigil lang at naghihintay. Patuloy po tayong maghahatid ng mga sariwang kaganapan sa sentro ng Pilipinas. Ilalatag ang mga impormasyong dapat malaman ng bayan. Walang kakatakutan at walang papanigan. Patuloy ang serbisyo publiko para sa Marinduqueño. Ito ang Marinduque ngayon. Pagdating sa LPG, sa Regasco kami. Pag negosyo at pang family, Regasco na wag mag-atubili. Regasco, oh oh. Solid Regasco kahit saan. Sa bahay, resto o fishbowlan. Tatak Regasco ang gas ko. Kababayan manigurado. Regasco, oh oh. Regasco, oh oh. Love ko, Regasco. Regasco, oh oh. Santa Cruz. Muli po ay nagabalik po ang ating programa at kagaya po ng dati, kita po ay
na nagaprograma tuwing alas 10 hanggang alas 12 po ng tanghali. Ano po, tuwing Sabado. Ayan. Ngayon po ay November 18 at malapit-lapit na po talaga ang Pasko, ano. Parang 40 plus days na at talagang mapasko na sa ating pong dito sa Pilipinas. Yan. Dito sa Pilipinas po ay talagang nararamdaman po ang Kapaskuhan gawa ng pag ikaw po ay napunta halimbawa sa bandang Manila ay talagang napakaganda po ng mga ilaw sa ating pong mga daanan, sa mga kalsada. Ganon din po dito po sa ating bayan ng Santa Cruz ay tuloy-tuloy po ang preparasyon para po sa Kislap 2023. Yan, malapit-lapit na rin po yung i-open na po. So, yan, abang-abangan po natin. At bago po kita magpatuloy ng ating programa, ay siyempre, bago makalimutan pala, batiin ko po muna ang mga nakikinig dito po sa bayan ng Santa Cruz, sa bayan po ng Torrejos, sa Mugpog, at ibang parte po ng Marinduque. At lalong-lalo na po sa mga laging nakasubaybay sa FB Live. At siyempre, kita po ay live din po ngayon sa CatB Channel 6. So, sa lahat po na nakikinig, muli ay isang magandang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay bago natin ituloy-tuloy ang ating programa ay kita'y gapatugtog po muna ng isang pamaskong awitin. Then, pakantahin na po natin yung ito. Sa panahon ngayon, wala kang malalaman. Palagiang kumustahan sa lahat ng Marinduqueño. 6 na bayan dito sa ating lalawigan. Sa magandang gabi po sa ating lahat. Kasangga sa lahat ng pagsubok. Inuulit po natin, kasalukuyan po nakataas sa signal number 2 ang buong lalawigan ng Marinduque. Kumusta ka bayan? I-komento sa ibaba. Sa 6 na bayan dito sa ating lalawigan, kumusta po ang sitwasyon ngayon? Tatalakay sa mga isyong pangkabataan. Para sa problema na iyon. Para hindi naman tayo na nakatigil lang at naghihintay. Patuloy po tayong maghahatid ng mga sariwang kaganapan sa sentro ng Pilipinas. Ilalatag ang mga impormasyong dapat malaman ng bayan. Walang kakatakutan at walang papanigan. Patuloy ang serbisyo publiko para sa Marinduqueño. Ito ang Marinduque ngayon. Mga kabarkada, maging updated sa mga pangyayari sa puso ng Pilipinas. Napapanood ang Marinduque ngayon sa GRCatV Channel 6. Maaari rin kaming sundaan sa aming social media platform na facebook.com/Marinduque ngayon at mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel na youtube.com/Marinduque ngayon. Patuloy po tayo sa serbisyo publiko para sa Marinduqueño. Pagdating sa LPG, sa Regasco kami. Pang negosyo at pang family, Regasco na wag mag-atubili. Regasco, oh oh.
Solid Regasco kahit saan, sa bahay, resto o fishbowlan. Tatak Regasco ang gas ko, kababayan manigurado. Regasco, 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 oh oh. Regasco, 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 oh oh. Love ko, Regasco. Regasco, oh oh. Mga mami, gamit ba sa bayang hanap mo? Dito na tayo! Airisha General Merchandise. Hanap mo ba'y telebisyon, washing machine, mga gamit sa kusina, furnitures, at iba pang mga gamit sa iyong bahay? Huwag ka nang lumayo pa at pumunta na sa pinakamalapit na branch ng Airisha sa iyong lugar. Kung hindi swak ang budget, maaari ring installments mga piling items na mabilis pang ma-approve. Airisha General Merchandise. Santa Cruz. Ano. So, ang ating pong makanta ngayon ay galing po ng Barangay Aturan. Si, ano yun? Shalani Rehencia. Parang daming nalalong kagawad yan na Rehencia apelyido, no? Oo. Ay, ikaw yung nag-aaral pa? Ay, gamitin yung microphone mo. Asa man tali mo agamitin? Kinasa radyo pa? Oo. Ikaw ay makanta ng Sinito ni Yeng Constantino. Anong grade mo na? Grade 7 po. Anong school? Landi. Landi? Opo. High school yan, ano? National High School? Opo. National High School, mga Landi. Doon po sa... Doon po ay. Basta Landi, ano? Opo. Bahala na yung kanong school yan. Basta sa Landi yan. Hindi ba lang pangalan ng school mo? Landi National High School. Ayun. Kaya ikaw, naman eh. Sinong teacher mo doon? Si Ma'am Lovely po. Lovely. Paunat. 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 Tapos ang principal ay si? Sir Ronwell Laririt po. Ano? Romwell Laririt. Opo. Ayun. Ikaw pala taga ron, ano. Ay, may abatiin ka sa inyo. Batiin na. Kung sinanay may apabatiin mo at saka sa tatay may ato. Oo. Yeah. Ikaw pala may listahan na may kanina. Dapat kanina mo pa inunat yan. Ano ba kayo yan? Mayroon ka walang listahan yan eh. Alabatian na yan. Sige. Ayan. Pinabati ko po ang aking mga magulang, Perlita Rehencia at saka po si Eric Rehencia sa aking mga kapatid. Ganon din po kay Tito Alan, kay Tito Mar, kay Tito Edmond, kay Lula Aida, kay Ate Lilibet, Lolo Max Ordenes po. Ganon din po sa aking mga classmate. Sila Fatima at Jonalyn, tsaka po sila Zaira. Yun lamang po. Ayun, nabatiin mo. So ako mabati rin sa Tag-Aturan. So inabati ko po ang mga nanalong barangay officials ng Barangay Aturan. Sa pangunguna po ng kanilang punong barangay, Romeo Isahol. Ayan, so po yung dating kagawad. Ano po? Tapos ang mga kagawad ay si Felipe Villaruel, si Eulogio Roldan, Lucito Rehencia, Manolo Giona, Madeline Privado, si Opelia Ritardo, at Mercedita Rehencia. Yan. Ang ski chairman po naman si Elmer Rehencia. Ski kagawad po ay si Ronabel Escora, Jan Aril Rodenas, Mark Jolie Sorio, Januel Peregrin, John Rodelas, Jerry Rehencia Jr., at Dominic Pastrana. So sila po yung mga nanalo mga barangay official at saka mga SK officials. Ano po? Ayan. So, makanta ka na, Ining?
Opo. Welcome po natin si Shalani Rehencia ng Barangay Aturan. Makanta po siya ng Chinito ni Yang Constantino. Pansin mo ba kaya ang tulad ko kahit nasa sulok lang ng iyong mga mata, mahuli mo kaya ang pagsulyap sa'yo kahit na hindi naman ako ang iyong kaharap o chinito. Balang araw ay malalaman mo rin, at kung ikaw ay nakatawa, ako pa ba ay nakikita? Nalilimutan ko ang itsura ko kapag kausap na ikaw. Sana naman ako'y pakinggan, at nang ikaw ay maranawan, dahil nabiyag mo ang aking paningin at damdamin. O chinito, chinito, kung hindi inaantok, kung hindi nasisilaw, pwede bang malaman ko may pag-asa ba kayang natatanaw? Bakit ba ang kuminang bintana ng iyong mundo isang ngiti lang sa'kin ay baon ko hanggang sa pag-uwi? O chinito, balang araw ay malalaman mo rin, at kung ikaw ay nakatawa, ako pa ba ay nakikita? Nalilimutan ko ang itsura ko kapag kausap na ikaw. Sana naman ako'y pakinggan, at nang ikaw ay maranawan, dahil nabiyag mo ang aking paningin at damdamin. O chinito, chinito, sana naman ako'y pakinggan, at nang ikaw ay maranawan, dahil nabihag mo ang aking paningin at damdamin. O sige, tawa na, sige na, tawang tawa, ako pa ba ay nakikita? Nalilimutan ko ang itsura ko kapag kausap na ikaw. Sana naman ako'y pakinggan, at nang ikaw ay maranawan, dahil nabiyag mo ang aking paningin at damdamin. O chinito, chinito. Maraming salamat sa iyo, Shalani. Ano, may abatiin ka pa? Wala na po. Wala ka na abatiin. O, sige, maraming salamat kay Chinito. Ayan. Kahapon po ay pakatapos po ng aming committee meeting. Nag-committee meeting po kami ay kahapon regarding po dun sa proposed ordinance regarding po sa Bagsaan Center. Ano po, ay pakatapos po nun ay kami ay umattend po kami ng Santa Cruz Municipal School Sports Fest na ginawa po dyan sa Santa Cruz Town Plaza. Ayan. Yan po ay opening ceremony na ginawa po kahapon. At syempre, ang program po ay nandyan ang National Anthem, Memorial March, Marinduque March, mayroon ding Santa Cruz Hymn, ano po, kinanta po yan. At siyempre, National Anthem. At siyempre, yung
Yung welcome remarks ay ginawa po ni Mr. Warlito Constantino na PSDS Santa Cruz South District. Ayan. Inspirational message po, galing po, deliver po ng ating Mayor, Honorable Marisa Red Martinez. Information number, selected Matalaba National High School students. Message by Mrs. Lynn G. Mendoza. Ayan. EDD. Dr. Lynn Mendoza, EDD. And then, Schools Division Superintendent. At posting of ECAF banner na pinangunahan po ng ating Mayor Marisa Red Martinez, ni Mr. Warlito Constantino, at syempre lahat po na mga school head ng mga superintendent po ng kanya-kanyang division, ano po. At mayroon pong presentation of athletes na ginawa po ni Mr. Randy Piramo. Ayan. Taekwondo Pomsai performance, selected Mimaropa players. Oath of amateurism, maluko yan, by Syra Antin Moreno, Taekwondo Mimaropa player. Ayan. Oath of sports officiating official. Medyo malilit po kasi sulat, hindi ko mabasa eh. Na ginanap po naman ni Mr. George Giovanni Triclaro, ECAAF President. At lighting of torch na pinangunahan po ni Steven Armamento, Mimaropa silver medalist, track and field Mimaropa. Kay Vince Aldrich Pajardo, Taekwondo Mimaropa player. RJD Disena, yeah. Polo Elementary School table tennis Mimaropa player. At pakatapos pa declaration of opening of the municipal meet by Honorable Marisa Red Martinez, Municipal Mayor. Closing remarks by Mr. Apollo Pernea, Principal, SCSC School. Orientation of games by Mr. Anisito Regencia. At katapos po nun ay lahat po ay gumalaw-galaw at sabay sayaw po sa Galaw Pilipinas na pinangunahan po ng Matalaba National High School. At syempre ang Master of Ceremony po ay si Mr. Richard Ordeliano at si Mrs. Divina Puente. Yan sila po yung mga Master of Ceremonies. Ano po? So, nandyan po ang mga private school, nagkakamali, nandyan ang Santa Cruz Institute, ang mga estudyante ng Malindig Institute, ng Plena Gratia School, and then nandyan din yung HIPS, yung Holy Infant School, nandyan po ang mga estudyante ng St. Joseph the Worker Academy of Marinduque Incorporated, ayan. Andyan din po ang mga representative po ng Santa Cruz East, Santa Cruz North at Santa Cruz South na mga manlalaro. At nandyan po, kasama rin po natin sa stage si Reverend Father Martin Pertuliano Jr. at si Reverend Father Christian Regencia, kung saan sila po yung mga namumuno po ng sa Holy Infant at saka sa St. Joseph the Worker Academy of Marinduque Incorporated. Ayan. So sana po ay kita ay at least ay mapalagay na uli sa mga naga-champion dito po sa Marinduque at mapasama pong ating mga player sa Mimaropa. At tapos sa Mimaropa ay national naman po. Sana po ay muli kita ay mapasama po uli dyan. Ayan. So, nung umaga po kami po ay nagkaroon po ng regular session. Ito po ay 65th regular session, Friday, November 17, 2023. Siyempre, nandyan po ang call to order by presiding officer, doxology, Philippine National Anthem, panunumpa ng katapatan sa bandilang Pilipino, kung saan ako po yung naging lead, gawa ng ang atin pong kasamahan na konsyal o outgoing SK Federation President na si Honorable Dolan Kirby Murillo ay medyo may inatinan pong isang mahalagang mahalagang lakad kaya medyo na late po siya since siya po yung pinakahuli sanang magalid ng doxology ay ako na po muna yung nag-lead bilang first counselor. Ayan. So number 5 ay roll call. Nandiyan po kami lahat. So kami po ay quorum. Ayan.
Reading and approval of the minutes of our regular session on October 26, 2023 as SB Session Hall. Ito po inadapt ko na rin. Ako na rin po ang nag-motion for the approval of minutes of our regular session on October 26, 2023 at SB Session Hall. At inaproban na po ito ng mga membro ng Sangguniang Bayan. Privilege R, none. Question R, none. For the information of the legislative body. Ayan. Number 1, copy furnished, received, dated November 10, kapasyahan bilang 15, Series 2023, isang kapasyahang pinagtibay ng Sangguniang Barangay ng Barangay Tambangan, Santa Cruz, Marinduque, na humiling sa agalang-galang na punong bayan, Marisa Red Martinez at Sangguniang Bayan sa pangunguna ni kagalang-galang Midwin Babs Manuel, pangalawang punong bayan, na mapag-aralan at mapag-usapan ang ginagawang proyektong patubig na ginagawa sa protected area ng Barangay Tambangan at Barangay Makulapnit. So po inirepair kay Honorable Marfirilla bilang chairman po ng Environment. Yan. Number 2, a letter received dated November 10 from Honorable Marisa Red Martinez to the honorable members of Sangguniang Bayan through Honorable Midwin R. Manuel, Vice Mayor, Presiding Officer, attention Mrs. Rosario D.J. Recalde, Secretary of the Sangguniang Bayan, requesting to support Kislap 2023 event by sharing 300 food packs for selected differently abled person in the municipality on December 18, 2023 at 6 p.m. in the evening at Plaza Rizal. So parang namove po yung aming schedule at ito po ay ginawa naming ni-request namin na baka pwedeng December 15 after po ng aming sesyon. Ayan. Number 3, a letter received dated November 10 from Mr. Andres Inlubid, Municipal Administrator, to the honorable members of Sangguniang Bayan through Honorable Midwin R. Manuel, Vice Mayor, Presiding Officer, and Honorable Rostico Q. Reynoso Jr., Chairman, Committee on Education, Culture, and Arts. Attention, Mrs. Rosario D.J. Recalde, Secretary, Sangguniang Bayan, requesting for authorization of local chief executive pursuant to Section 444B 16 of the Local Government Code to enter into a Memorandum of Agreement, MOA, with Buyabod School of Arts and Trade, Basat, with office business address at Barangay Buyabod, Santa Cruz, Marinduque, represented in the agreement by the Regional Director Angelina M. Carrion. Ito po ay nire-refer po kay Honorable Rostico Reynoso Jr. bilang Chairman po ng Education, Culture, and Arts. Number 4, a letter received dated November 10 from Mrs. Rosarin F. Tagle, Municipal Budget Officer, to honorable members of Sangguniang Bayan through the SB Secretary, transmitting the supplemental budget calendar year 2023 of the following barangays for review and appropriate action to wit: Barangay Baliis, 125,000, Barangay Dolores, 100,000. Number 5, a letter received dated November 13 from Honorable Marisa Red Martinez, Municipal Mayor, to the honorable members of Sangguniang Bayan through Honorable Midwin R. Manuel, Vice Mayor, Presiding Officer, and Honorable Isagani R. Revilla, Chairman, Committee on Ways and Means. Attention, Mrs. Rosario D.J. Recalde, Sangguniang Bayan, requesting to convene on November 14, 10 a.m. regarding the reclassification of parcels of land for the pambansang pabahay para sa Filipino Housing 4PH program of the Department of Human Settlement and Urban Development, DSUD. So ito po ay noted since tapos na. Ano po? Number 6, a letter received dated November 14 from Mr. Andres Indubid, Municipal Administrator, to the honorable members of Sangguniang Bayan through Honorable Midwin R. Manuel, Vice Mayor, Presiding Officer, and Honorable Isagani R. Revilla, Committee on Public Works, Housing, and Land Utilization. Attention, Mrs. Rosario D.J. Recalde, Secretary to the Sangguniang Bayan, requesting the August body for the passage of an ordinance reclassifying the 35,312 square meters property in the name of Mrs. Rosario Quinto Romasanta Pisari, located at Sitio Pantayan, Barangay Buyabod, Santa Cruz, Marinduque, from agricultural to residential or commercial use a site for socialized housing under Pambansang Pabahay para sa Filipino Housing 4PH program with attached draft ordinance, copy of the declaration of the real property tax, copy of the land title, and copy of Memorandum Circular number 54 as annexes A, B, C, and D
for reference. Ito po yung nirefer sa akin bilang chairman po ng Public Works, Housing and Land Utilization. Ayan. Number 7. A letter received dated November 14 from Honorable Marisa Reid Martinez, Municipal Mayor, to the Honorable Members of Sangguniang Bayan, through Honorable Midwin R. Manuel, Vice Mayor, Presiding Officer, Honorable Macario G. Ferilla, Councilor, Chairperson, Committee on Environmental Protection and Natural Resources, requesting for the presence of Honorable Macario G. Ferilla to attend public hearing on November 15, Wednesday, 9 a.m. at Provincial Convention Center regarding the final draft of the revised Marinduque Environment Code. Ayan. So, ito po inatenan po ng ating pong masipag na konsihal na si Macario Ferilla noong pong November 15. Number 8. Copy Fairness, Trial Balance, General Fund, Special Education Fund, Trust Fund as of October 31, 2023, certified and duly signed by Mrs. Regeline P. Sales, Municipal Accountant, Accounting Office. Ayun. Number 10, reading in the referral to concerned committee, none. Number 11, proposed resolution enacting an ordinance of the SB members. Number 1, resolution enacting an ordinance adopting the comprehensive land and water use plan for calendar year 2023 to 2033 of the Municipality of Santa Cruz, Marinduque by Honorable Isagani R. Revilla. Ito po ay preparasyon po noong, hindi ibig sabihin na ito po ay resolusyon para po mainak o ma-prepare po yung parang paghahanda po do sa agawin pong ordinansa na i-adapt po yung plano, yung adopting the comprehensive land and water use ng munisipyo po ng Santa Cruz na mag-i-expire na po ngayong taong ito. Ano po, kaya pa pwede kailangan talakayin. At every 10 years po ito po inaayos. So ito po yung napapanahon na pag-usapan na uli para po sa mga reclassification po ng mga lupain. Ano po, kamukha po nung sa Buyabod na kung saan ay doon sa barangay Asitio Pantayin ay magatayo po ng housing. Yan po ay agricultural land palaan po ngayon. Ano, kumbaga ay yan po isakahan, ayun po i-convert po natin o reclassify bilang isa ng residential or commercial area. Yeah, yan po ay agawin na po natin. Ano. Tapos ay siyempre may mga area po kita na dapat ay reclassify na din. At ito po hindi naman inagamit ng agricultural land kundi tirahan na din. Ano po, o kaya mga commercial area. May mga lugar po na dapat ay, ito po yung more on zoning, inaayos po yung zoning for 10 years. At yan po hinahanap din ng national government pagka po kita ay may apat tayong mga establishment ay inatingnan po nila ano pong classification ng lugar na agatayon po ninyo ng establishment. Yan po inatingnan. Kaya ito po importante na mapag-aralan at may mga narinig, may mga suggestion na po ang narinig tungkol dito at ito po yung pinag-aralan ng mga taga University of the Philippines. Ano po, ito hindi basta natin inag-ausapan. Ito po ay pinag-aralan na po ng mga taga University of the Philippines diyan po sa Laguna. Ano po? Yan. Number 2, resolution enacting an ordinance protecting the conserving the river creek of Municipality of Santa Cruz by Honorable Macario G. Ferilla. Yan po naman ay ang propose na itong plano po, yung resolution ito. Resolution pala to para sa preparasyon din po ng ordinance. Ano po? So, hindi pa po ito ordinansa, preparasyon pala ay nagalayo na protektahan po ang ating mga kailugan, yung malilinis po nating ilog dito po sa bayan ng Santa Cruz. Number 12, Committee Report by Honorable Crenisa P. Constantino, Chairman, Committee on Rules, Laws, Privileges, and Ordinances regarding an ordinance extending the deadline for payment of business permits and taxes, including tricycle franchise fee for 10 days without penalties, surcharge of interest from January 21 to January 31 of each year and for other related purposes. Ayan. Number 13, Business of the Day. Kuntilaan po yung ating Business of the Day. So atuloy ko na rin po ito. Resolution approving the supplemental budget for calendar year 2023 of the following barangay of Santa Cruz, Marinduque, subject to the aforementioned findings of Municipal Budget Officer by Honorable Isagani R. Revilla.
for Barangay Baliis, ito po ay supplemental budget number 3. At Barangay Dolores, Barangay Dolores 100,000. Ito po ay supplemental budget number 2. Ayan. So, inaprubahan na po ito ng ating po mga kasamahan sa pamamagitan po ng aking pagsusulong ng motion for approval ng resolusyong ito. At ang supplemental budget number 3 ng Barangay Baliis na 125,000 at ng supplemental budget ng Barangay Dolores na 100,000 ay naprobahan na po ng ating mga kasamahan sa Sangguniang Bayan. Ayan. Number 2, resolution affirming the commitment of the Municipality of Santa Cruz, Marinduque to keep the transport goods free from any pass-through fee or charges by Honorable Crinisa P. Constantino. Number 3, first reading, an ordinance adopting the Comprehensive Land and Water Use Plan for calendar year 2023 to 2033 of the Municipality of Santa Cruz, Marinduque by Honorable Isagani R. Revilla. Pagka po first reading, paliwanag ko lang, first reading, yun po inabasa lang po yung title. Tapos, yan po ay ina-repair kung sino po yung chairman po ng committee. Since ako po yung committee po ng Public Works, Housing and Land Utilization, ito po ay ini-repair sa akin. And then, pagkatapos pong mai-repair sa first reading, yan po ay madaan po sa mga committee meetings. Ano po? So, pagkatapos pa ng committee meeting, kung meeting laan po o masundan pa ng another meeting, saka po laan po asama po yan sa second reading. Pagka po natapos sa second reading, para po sa kaalaman nyo, at wala na po yung problema, ay pwede na po yung i-request sa atin pong rules, chairman ng rules, na baka pwedeng amend ang business of the day at isama na po yan sa third and final reading. So pag pumayag po, asama na po yan sa third and final reading at yun po yung approval po ng ordinansa ng Sangguniang Bayan. So ibig sabihin, hindi approve na po ng Sangguniang Bayan, padala po yan sa Office of the Mayor para po mapirma ng Mayor yung ordinansa. Pag pinirma po ng Mayor ang ordinansa, ibig sabihin, yan po ay ordinance na, valid ordinance. Pero pag po nabito, ano po yung bito? Hindi po pinirma ng Mayor, binalik po sa Sangguniang Bayan. So yan po ay usapan uli kung yan po ay override po ang Mayor. So para ma-override po at hindi na kailangan ng pirma ni Mayor, kailangan po magbutuhan. At kailangan po kung 2/3 vote po na Sangguniang Bayan ang mabuto. Ang 2/3 vote po, kasi kami po ay 10 konsihal, at pero kasama po ang presiding officer bilang temporary member po ng Sangguniang Bayan. So kasama po siya sa bilang. So since kasama po siya sa bilang, instead na 7 po yung dapat na boto, dapat po ay 8. Pero ang vice mayor ay hindi po naboto. Yan po yun. Ibig sabihin ay 2 konsya lamang ang hindi maboto, ma-approvean po o ma-override po yung approval po ng mayor. At pagkatapos po nun, dalhin na po yan sa Sangguniang Pandalawigan para i-review at pagtibayin. Pag nagtibay po, ay isa po na siyang ganap na ordinansa. Ayan. Yan po ay may mga bukod doon po ay mayroon pa mga inapublish pa po yan. May mga inapublish po yan in public para po alam nila na may ganun pong ordinansa. Yan, ganyan po yan. So number 3, first reading, ito pa pala. Number 4, second reading, an ordinance extending the deadline for payment of business permits and taxes, including tricycle franchise fee, for a period of 20 days without penalties, surcharge, or interest from January 21 to February 9 of each year and for other related purposes by Honorable Crinisa P. Constantino. Yung propose po kanina January 1 to January 31. Pero pinayagan naman po na from January 21 to February 21. Bali 20 days po yung extension kada taon. At ito po ay naaprubahan na for second reading. Naaprubahan na rin po sa third and final reading. So ito po ay adalhin na po kay Mayor for approval. Ayan. Kamukha po ng proseso, yan po ay adalhin po uli sa Sangguniang Pandalawigan para sa review at pagtitibay. Ayan. Number 3, first reading, an ordinance protecting and conserving the River Creek of the Municipality of Santa Cruz, Marinduque by Honorable Macario G. Pelia. First reading po, kamukha po ng paniliwanag ko kanina, ganun din po yung proseso noon. Ayan. Doon po nagtatapos ang amin pong business of the day at ang amin pong 65th regular session. So ngayon po ay kita ay ga-commercial po muna uli and then
pakantay na po uli natin yung ating nakalista na makanta ngayong araw na ito. Isa na namang exciting na pakulo ang handog ni Ate Raquel. Pagdating sa LPG, sa Regasco kami. Pag negosyo at pang family, Regasco na wag mag-atubili. Regasco, oh oh. Solid Regasco kahit saan, sa bahay, resto o fishbowlan. Tatak Regasco ang gasko, kababayan manigurado. Regasco, oh oh. Regasco, oh oh. Love ko, Regasco. Regasco, oh oh. Mga mami, gamit ba sa bayang hanap mo? Dito na tayo! Airisha General Merchandise. Hanap mo ba'y telebisyon, washing machine, mga gamit sa kusina, furnitures, at iba pang mga gamit sa iyong bahay? Huwag ka nang lumayo pa at pumunta na sa pinakamalapit na branch ng Airisha sa inyong lugar. Kung hindi swak ang budget, maaari ring installments mga piling items na mabilis pang ma-approve. Airisha General Merchandise. Palagi ang kumustahan sa lahat ng Marinduqueño. Anim na bayan dito sa ating lalawigan sa magandang gabi po sa ating lahat. Kasangga sa lahat ng Ating pong panauhin o nagpalistang mga awit ay batiin ko po muna yung aking anak si Engineer Jasper John Revilla at ang aking kapatid na si Efren na dumating po kanina galing Maynila. Ayan, nandito po sila sa ngayon sa ating barangay na po. Ayan. Bati ko na rin po ang aking mag-iina sa Manila, sa aming tahanan sa Taguig, aking misis si Mardin, aming mga anak, si Jessie, si Jimmy at si Marla. Ayan, nabati ko po ang aking nanay na sa Santa Ana, Manila,
si Nanay Aida Regio Revilla, ang aking pong mga kapatid, si Melissa at si Eddie Palermo na kanyang asawa, at ang mga anak si Adrian at si Eliza. Ganon din po, inabati ko po si Efren, yan. At ang kanyang asawang si Mary Jane, ang kanyang mga anak si Joshua, si Jason, si Jeff at ang kanyang apong si Krishna. Ganon din po ang aking kapatid na si Marjorie at ang asawang si Ramilo Romasanta, at ang mga anak na si Mara at si Moises, at ang aming pinsan na si Gerald Mar Garcia at ang kanyang asawang si Bergie, ang kanyang anak sa Gia Amor at si Gabriel. So magandang umaga po at sa lahat po ng mga nakikinig dyan sa Santa Ana, Manila, yung mga kasama po dyan sa Santa Ana Transport Cooperative, magandang umaga po at maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Yan. Ngayon po ay makanta po ay si Mrs. Lilibet Estrella, ano po? Ikaw po ay taga-barangay Masagisi. Opo. At makanta ka po ng Sana Ngayong Pasko. Opo. Na kinanta po ni Ariel Rivera. Ayan. So, bago po ikaw, ano po yung nagkakabalan mo ngayon? Ako po ay labandera ni Madam Edralyn Manalo po. Sana po. Yung sa may-ari ng Kunay. MCCI po. Yung tawag yan, TESDA. Opo. Yan sa Napu. Opo. Ayan. Ikaw po ay may mga anak at asawa, no? Mayroon po. 4 po yung anak ko. Yung mga anak ko po ay nalaro ngayon ng volleyball. Saan po? Yung isa po ay nasa SJ Iwami po, volleyball. Tapos yung isa po ay nasa Intertown, volleyball po. Okay. May abatiin ka po muna pala. Baka may abatiin ka. Ay binabati ko po yung lahat ng mga taga Masagisi, yung mga kapatid ko po, yung mga anak ko po, hindi ko na po Banggit na po yung pangalan para sumikat man lang. Batiin ko po yung mga kapatid ko, si Remilyn, yung asawa po niya si Gerald Perhis, si Lilia, yung Estrella Riveros, si Mario Riveros, si Rona Perpignan, tsaka yung asawa po niya si Alex Perpignan, tsaka yung mga anak ko po si Ayin Jebel Perhis, Gian Luis Perhis po, si Beatrice po, si Giselle po. Tsaka yung nanay ko po pala, tsaka yung mga kapitbahay ko po dyan sa Masagisi. Ayun. So, wala na po. Wala na po. Ako may abatiin din sa Masagisi. Ano po? Abatiin ko po yung mga nanalong mga barangay officials ng Barangay Masagisi. Sa pangunguna po ng kanilang punong barangay, Nestor Fernandez. Mga kagawad, si Jesus Palermo, Alfredo Calanog, Gregorio Pastoral Jr., Renato Quijano, Ronel Perhis, Joseph Principe, at Adelaida Plata. Ayan. Sa SK chairman po, ay si Chami Margaret Kimora, at ang mga SK kagawad, si Ayen Jubel Perhes, si Midel Roque Hermoso, si Shena May Kimora, Rose Ayen Rodel, Charlie Peñaranda, Aravila Red, at Judelisa R. Castillo. Yan. Sila po yung mga nanalong barangay officials at mga SK officials ng Barangay Masagisi. Alin po yung anak mo doon? Si Ayin Jubel po. Ayin Jubel, ay anak mo po yun. First kagawad po. Ayos. Sige po. Opo. So, makanta ka na po. Ready na po. Ready na So, po. welcome po natin si Mrs. Lilibet Estrella ng Barangay Masagisi. Maawit po ng Sana Ngayong Pasko by Ariel Rivera. Ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Tanging hangad ko lang makapiling ka. Sana ngayong Pasko maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. Kahit wala ka na,
nangangarap at umaasa pa rin ako muling makita ka, makasama ka sa araw ng Pasko. Ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa'yo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang makapiling ka. Sana ngayong Pasko maalala mo pa rin ako. Nahanap-hanap pag-ibig mo. Kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka, makasama ka araw ng Pasko. Sana ngayong Pasko maalala mo pa rin ako. Nahanap-hanap pag-ibig mo. Kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka, makasama ka sa araw ng Pasko. Sana ngayong Pasko. Ayos. Yung nagdalawang bill po, pagka ang ano po kasi dito ay pagka ikay kumanta at ikaw ay walang bill, halimbawa, dire-diretso lang po, ibig sabihin ayos po yung kanta mo. Ngayon pagka ikaw po ay nakanta at may nag-bill, ibig sabihin, paganda yung unang bill, pagandahin mo po. Para pag hindi na ulit, adi ayos po yun, 1,000 pa rin matatanggap mo. Pero pag nagdalawang bill, ay 500 lang po yun. Ano po. Pero ayos naman, nakaraos na ano po. So, kumusta lang po sa mga taga-barangay Masagisi. Yan. So, muli po, si Mrs. Lilibet Estrella ang kumanta po ng Sana Ngayong Pasko. Ayan. So, batiin po, kahapon po pala, katapos po ng aming sesyon, ay nagkaroon po ng Committee of the Whole meeting regarding po ito sa proposed ordinance o ibig sabihin panukalang ordinansa para magbuo po ng natawag po nating Bagsakan Center. Ayan. Yung Bagsakan Center, ang purpose po niyan ay para po makontrol natin po yung presyo ng mga bilihin. Hindi po para pahirapan po yung ating mga manininda sa palengke. Kung baga ay proteksyonan din po sila. Ayan, marami pong proteksyon na pwedeng gawin dyan. Halimbawa po, yung lahat po na mga ina-concern nila ng mga habal-habal, yan po ay doon na rin po mabili sa ating buong Bagsakan Center. Ano po? Meron naman po halimbawa, mga bultuhan po ito ay adalhin sa Bagsakan Center. Pero yung may exemption po yan. Halimbawa po personal use, halimbawa hulila ng mga isda 2 kilo, 3 kilo. Pwede na po yan bilhin dun sa pantalan, doon sa mangingisda para makatipid naman po yung mga nandun sa paligid. Pero kung malakihan na po at talagang bultuhan, mga styrofoam na po yung ating mga paninda, mga isda, ayan po ay abilhin na po ng munisipyo ng Santa Cruz at adalhin po dyan sa Bagsakan. At kung saan ay para po pare-pareho po yung benta ninyo at reklamo yata ay pagka mas mura daw po yata doon sa naghahabal-habal at gawa na policy direct po doon sa kunay, doon sa mga nagahuli ng isda.
Ay ngayon po ay hindi na. Lahat po ng panggalingan ng isda ay manggagaling po ay sa Bagsakan Center. Ayan. At doon po madaan yun at doon po kayo mabili. Ano po, kung pare-pareho ang presyo doon, hindi pare-pareho po ang pag yung habal-habal. Siyempre mag-charge din po yan ng dito mga panggasolina, mga pangkrudo para sa deliver ng mga isda. Ano. Pero limit din po yun. May plano po na bawal muna natin ang pagtinda rito ng mga habal-habal sa poblasyon. So parang mangyayari po niya na ang habal-habal doon sa malalayong lugar na sila, yung mga hindi nakakaluwas-luwas kaagad na o nakaaparini agad sa bayan, ay doon po agatinda yung mga may habal-habal. At lahat po dapat lang na may permit ang pwedeng maghabal-habal. Yung reklamo na nakaapasok po din yung mga taga-ibang bayan, yan po ay ating limitahan na. At kailangan kung sino lang po yung talagang authorized na magtinda sa bayan ng Santa Cruz ang maparito. Ayan. Huwag po kayo matatakot. Ang purpose po nito ay bumaba ang bilihin at para po maproteksyonan din po kayo dyan po sa palengke. Ano po? Nabati ko po lahat mga taga-palengke. Magandang umaga po sa inyo. Sabi po ni Kuya Rick Pielago ay marami raw po nakikinig at nakasubaybay sa atin pong palengke ngayong umaga. Ano po? At inabati ko na rin po ang mga tricycle drivers. Alam ko po ay medyo nahihirapang kaunti at nasarado po yung ibang kalsada natin dito sa poblasyon, ay may mga nakadesignate na pong area sa inyo. Bagamat yung ating po mga pasahero ay nagatsaga-tsaga po maglakad-lakad at malayo-layo po yung sakayin ngayon ng tricycle. Kahit ako po ay naglalakad rin at wala rin pa kami maparadahan dyan sa may munisipyo ngayon. So ako nakiparada muna doon sa gasolihan ni Kuya Rick Palmere dyan sa Barangay Maharlika, diyan ay talagang malayo-layo po ang lakarin. Ako ay naglalakad diyan na ito yung maparoon sa munisipyo ay naglalakad po. Minsan nga ni po ay naambon pa nga ni ay medyo mahirap. So ilang araw din po kitang parang hirap mag-ingkas sa mga bangko, sa mga ATM. Ay ilang araw akong nag-a-attempt mag-withdraw. Ay kung di walang laman ay ayaw pumbasahin yung card, ATM card. Ay kaya talagang medyo pahirapan ang kumuha ng cash kahit ikay may kwarta. So natsempo po ako'y naka-withdraw, may ATM pala dyan sa BDO. Noong isang araw ko lang naalaman na may ATM machine din po pala ang BDO dyan po sa likuran ng PNB. Nandun po yung kanilang bangko. Ay sa mga mag-withdraw, yung mga taga ibang lugar na nahihirapang maghanap po ng ATM machine, ay pwede po kayong doon mag-withdraw sa BDO ATM machine. May charge lang po yan. Siyempre kung hindi nyo bangko ay may charges po yun. Pero kung kailangan po natin ng pera, wala kitang magagawa kundi mag-withdraw. Ayan. May mga experience din po kita ng brownout ng mga nakaraan. Ay sabi nga ni Consiel Felix, baka pwedeng ipatawag si GM Sol at para mapag-usapan ano ba kayo nangyayaring yan. Bakit panay na lang ang brownout. Ayan. At saka kita ay medyo unfair nga naman na pagka ikaw ay na-late kaunting magbayad ay may penalty ka agad. Ay sabi ko ay matagal ko na rin nareklamo yan. Gawa na parang napaka-unfair naman nila. Na panay ang pag-brown out nila. Wala nga naman pasabi. Ay penalty ka pa pag ikinag-late magbayad ng ilang araw. Mata na nga ilang araw naman yan. Ay dapat ay considerate din naman sila sa ganoon. Ano po? Pagka ikay malas at nakalimutan mo, adi wala kang pambayad, putol ang kuryente mo. Ay talagang Sa Manila naman na hindi ganyan, po? Ay kinalit magbayad, hindi ka agad aputulan. Dito yung ibang klase. Pag nalit ka na kaunti, putol agad. Samantalang sila ay panay ang brownout. Ayan. Yung napakapangit na serbisyo pag ganyan. Madikit na ng butiki. Brownout. Dapat ay pag-usapan talaga dati po ang sabi nila ang problema ay minsan nagagawa po ng mga puno ay nag-clearing naman sila lagi ng kalsada minsan nakakasama ng loob sa tapat ng lupa namin may bunga yung mangga tsaka pinutol tagal-tagal ng manggang yun hindi mo lang inantay mahinog mga tampalasan din minsan dapat ay may konsiderasyon naman din tagal-tagal ng kuryente nung inantay bumunga ng mangga tsaka putulin. Ayun. So, yun po yung ating mga ginawang meeting. Yung detalye po ay, yan po ay baka magpatawag po. Naka-schedule po temporary ng December 1 ang patawag po ng tawag dito, public consultation nung pong tungkol po sa Bagsakan Center na
pinangungunahan po ng chairman ng Committee on Agriculture na si Honorable Arman Palma. Ayan, yan po ay in-schedule po namin ng December 1 after po ng session. Mga 2 o'clock po yan malamang. Ano po. So, yung mga interested, lalo na po yung mga manininda sa palengke, mas maganda yung pumaroon po kayo sa public consultation o pa-meeting para po mas maintindihan po ninyo bakit inabuo po ang Bagsakan Center. Yan po ay maganda at matutulungan po kitang makontrol ang ating presyo ng mga bilihin sa bayan po ng Santa Cruz. Yan, maganda po yung panukalang yan. At sana po ay matapos na ngayon taon yung ordinansa. Pero kung hindi po matatapos ngayon taon, ay alanganin na po ay gawa ng pagka po tumawag ng public consultation o public hearing, ay REV po uli yung ordinance based po dun sa inputs na makukuha sa mga tao during public consultation. Siyempre, take note po yung maganda, tingnan kung mas maganda yung proposal ng mga tao. Ina-consider po lahat yun. Ano po? Ganun po yung purpose ng public consultation. Hindi yung pang formality laang. Napakinggan din po yung masa. Yan. Ganun po yun. So, pagka po na-consolidate yun, ay siyempre, mapasko na po. Baka hindi na po ito matapos ngayon December. So, baka tumawid pa ng January. Pero sana naman ay sana magpasko. Adi maayos na po yung ordinance. At ito pa isang taon ang inagawa. Ano po? January pa yata ito na i-refer kay Consiel Arman. Hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos. At yan po nagatulong na po namin yan para maging maayos na po ang ating pong bilihin sa bayan ng Santa Cruz. Ayan. So ngayon naman po ay siguro abatiin ko muna yung mga nakikinig sa atin sa FB Live, pero unahin po muna yung mga nag-message sa akin sa Messenger. Ayan. Nabati ko po pala ang SJA Batch 85. Yeah, sa pangunguna ng aking classmate na si Willie Marquez, si Al Reyes, yan. Si Lisa at saka si Eladio Medina, yan, sa Sitio Balingbing sa Barangay Napu. At ayan, so okay, nabati ko rin po ang ating po mga taga-subaybay, kamukha po ni Kuya Victorio Rodriguez ng Barangay Hupi. Sabi, regular po siya nakikinig sa atin, Sabi po ni Kuya Vic ay, good morning po, Consiel Engineer Gani. Dito po ako muling nakasubaybay na muli sa iyong masaya dahil may kantahan, batian at marami pang iba. At tinatalakay mo ang mga sa iyong programa, pati pabati na lang sa mga taga dito sa Barangay Hupi at sa pamunuan ng Sangguniang Barangay sa panguna ng aming kapitan. Maraming salamat po at ingat po sa iyong ingat pong palagi. God bless po. Yan, magandang umaga po sa inyo dyan, Kuya Vic Rodriguez, diyan ng Barangay Hupi. Ayan. Nabati ko po si Marifi Anaway Paes na lagi pong nakasubaybay sa ating programa. Nabati ko rin po si Dato Samera Recuermoso. Sabi po niya, good morning po, Consiel Isagani Revilla. Sana pabati sa programa ang nakikinig na aking lola na si Lola Belen, Ate Elma, JJ, Jen, Lola Syria, si Ma'am Violeta Peña Verde, mga kamag-anak ko sa Balogo, Maniwaya, Sitio Pulo, Hupi. Nabati ko si Kuya Rods Kisana, Ricky Hermoso, Kuya Romeo, Ate Dolor, at masipag na kagawad na si Cristobal Rogelio. Ayan. So yun po yung kanyang pabati. Ano po? Nabati ko na rin po si Benito Rabi. Ayan. Vince Benito Rabi Jr. ng Barangay Bangkwangan at tumakbong kagawad po dyan sa Barangay Lusok. Ayan. Nabati ko rin po si Kapitana Ferdinand Ricafrente ng Barangay Lapu-Lapu. Ang Pamilya Regio. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Sa panguna po ni Tio Romulo at Ate Rosie Regio ng Barangay Napu, kay Tia Lourdes, kay Risa, kanyang apo na mga apo, yan, si Tia Presi, yan, kay Randy, kay Cheche, at ng mga anak, siyempre kay Kuya Torno, at Ate Mirna Revilla ng Barangay Napu. Magandang umaga po sa inyo dyan. So kay Kuya Pepe, siyempre kay Kuya Pepe at Ate Lisa na lagi pong nakikinig sa ating programa.
Ayan, kay Kapitana Emiliana Piña Florida ng barangay na po, at kay Kuya Ador na pagka hindi ko pagka minsan ay hindi nakikinig ay inabati ko. Ngayon nabati ko, sana po ikinakikinig sa aking programa ngayong umaga. Nabati ko rin po si Tirio. Ayan. Tirio Palermo, tsaka si Anisita Palermo ng Sitio Mataas sa Bayan diyan po sa barangay na po. Magandang umaga po sa inyo. At sa dalawa pong ating masugid na taga-subaybay, kay Santa Revilla at kay Kaayong Recuermoso ng barangay na po. Magandang umaga po sa inyo dyan at maligayang pakikinig sa inyo lahat. Ayan. Abatiin po muna natin yung mga nakikinig sa FB Live bago po kita magpakanta, ano. Minsan ba ay pagpasensya ba't minsan ay natalon yung kwan ay yung minsan nauna hindi po nababasa. Ayan. Galing po kay Edita Palermo Fuente. Hello po, gandang umaga. Pa-shoutout po sa mga taga-barangay Manlibunan at sa taga-Mataas na Bayan. Ayan, magandang umaga po. Ayan. Galing kay Eddie Palermo, good morning po sa lahat. Galing po kay Hilda Del Mundo Real. Good morning po, Ninong Consi. God bless po. Kamusta na po kayo dyan? Galing kay Hilda Del Mundo Real. Papa Rex, mag-request na po. Magaling po yan kumanta. Ayan. Kumanta. Ayan. Galing kay Lucky Chan. Gandang umaga po. Nakikinig din po si Sunny Pidilino Quisada. Good morning everyone. Sabi niya. Papa Rex. Morning Papa Rex. Good morning Consi Isagani Revilla. Magandang umaga sa Santa Cruz, Marinduque. Magandang umaga rin dyan sa inyo, Papa Rex. Amalia Rispistanyo. Good morning po, Konsyal. Sana po matawagan ako sa pagkanta dyan sa radyo natin. God bless po. Shout out po sa mga kapatid ko dyan sa Barangay Kinyaman na si Marianito, Ate Jinky, Alma, Bidek, at sa anak kong si Cheska Nerwin, at sa apo kong 3 at mga pamangkin ko dito sa lahat ng family Padilla. Ayan. Take note po namin yung schedule po ng pagkanta. Galing kay Renalyn Ricanya. Good morning po, Konsyal. Pabati po ang mga taga-barangay Masalukot, Santa Cruz, Marinduque, sa pamilya Linga, sa Sitio Maisom, at sa Tawang, at sa taga-barangay Masagisi, sa Sabio family, Monsis family, at Ricanya family dito sa Salamagi, Isla Salamagi. Maraming salamat po. Magandang umaga po dyan sa mga taga-barangay Salamagi. Ano po? Alam mo po ay nung kami po ay nag-budget hearing, nakita ko po dun sa annual investment program na kabudget po pala yung paggawa po ng tulay, yung pier dyan sa barangay Salamagi. Ano po, sa isla ng Salamagi. Ayun daw po ay manggagaling ang pondo ay sa provincial government. So at least ay kasama na po kayo sa plano for next year na hindi na kita pag naparyan po man di sa Salamagi, anong hirap pumaroon, ano, lalo paghibas ay madaan ka po sa tulay. Ayun tulay po ay ang inatulayan doon ay unayan ng bangka, yung mga luma, tapos yung mga kahoy ay wala pong hawakan. Pag ikaw po ay nagkamali ay medyo mahuhulog ka po doon sa baba. Ay maigi kung pa kinuhulog ay putik, ay may mga bato-bato pa minsan. Kaya maganda po, nasabi ko, maganda arit nakita ko doon sa annual investment program ng Santa Cruz, nakasama siya doon sa programa at ang mag-budget po ay provincial government. Ayan. Galing kay Hilda Del Mundo Real, it's a big yes for me. Ayan. Galing kay Noralie Rubio. Good morning po, Konsyal Gani Revilla. Pa-shoutout po sa lahat ng nakikinig dito sa Sitio 7, Batangas. Pabati na din po ang magulang ko na sina Luciano Piñarubia at Estrella Revilla. Makayan po ang kamag-anak mo pa at lahi ng tinigang yan sa Torrejos. Kailan po kaya ma-schedule sa pagkanta si Aileen Ordiliano? Matagal na po kami nag-antay. Salamat po. Dapat ating note ko, makanta na po pala si Aileen Ordiliano. Galing kay medyo umakit po ba yan? Nabati ko na rin kay Mercedita, Mercedita de Luna Merck. Good morning po, Consiel Revilla. Binabati ko po ang mga kasama ko sa barangay, especially kay Kagawad Ding Regio at sa mga nakikinig at nanonood ng programa mo. Ding Regio ay sa kampo ito, no? Barangay Bagong Silang. Ayan.
Galing kay Hilda Del Mundo, shout out po. Galing kay Anisito Rihes, good morning Konsihal Agimat. Kami po ay masugid ninyong tagapakinig dito sa Purok, Matahimik, Barangay Lipa. Pabati po ang Rihes family, Dilona family, Padolina family, Pernea family, at Constantino family. Rihes Quijano family sa Malabon at Pimental Rihes family sa Buyabod. Saka po ang mga kasamahan kong tanod. Magandang umaga po. Galing po kay Hazel Monterrey, good morning. Good afternoon po Konsyal. Binabati ko po ang mga magulang ko sa Barangay Ipil. Magandang umaga po sa mga taga-Barangay Ipil. Galing kay Rafael Pandes, good morning po. Oo, asawa ko si Ina Pandes. Ayan. Galing kay Hazel Monterrey. Konsyal, pwede pwede uli kumanta. Tapusin po muna natin kumanta rin mga kung ay nakalista sa lista, ang dami pa po. Galing kay Hilda Del Mundo, Yahoo. Talaga nakikinig si Hilda, aking inaanak. Ayan, sa kasal. May nakaligta mabaga. Galing pa kay Rupina Pilar Enyes sa titigas taga Sitio Balingbing sa barangay na po. Magandang umaga po sa iyo. Galing po kay Hazel Monterrey, binabati po ko, kasamahan ko sa 4Ps. Ayan. Galing kay Hazel Monterrey po uli. Binabati mga kapitbahay namin dito sa Barangay Balugo. Magandang umaga po sa mga taga Barangay Balugo. Galing po kay Brian Rodriguez Baltasar. Shout out po kay Caraol. Stress na sa paggawa ng malware. Ayan. Stress na daw po. At inagawa pa yung malware na yan. Ayun. So, kita po ay mag-commercial muna. May pabati po pala din. Pabati po si Bernardita Bill Palermo ng Sangguniang Bayan Legislative na taga Buyabod. At si Vilma Alcantara ng Legislative din ng Barangay Maharlika. Ayun. Yung dalawa pong yan ay kahapon ay kausap ko. Sabi nila pagka daw po araw ng Sabado ay sila po ay naglalaba. Habang naglalaba sila ay nakatutok sa radyo at nakikinig ng Agimat ng Santa Cruz. Nag-aabang po rin mga sintonado. Nagpabati rin po si Rosemary, si Hansel, Tin at RB ng Sangguniang Bayan Legislative. Abulbaya. Ayan. So, bago po ituloy, kita may isang mga makanta, tiga-commercial po muna ulit. Bukas na ang pinakabagong M. Lumiere Express dito sa bayan ng Santa Cruz. Palagiang kumustahan sa lahat ng Marinduqueño. 6 na bayan dito sa ating lalawigan sa magandang gabi po sa ating lahat. Kasangga sa lahat ng pagsubok. Inuulit po natin, kasalukuyan po nakataas sa signal number 2 ang buong lalawigan ng Marinduque. Kumusta ka bayan? I-komento sa ibaba. Sa 6 na bayan dito sa ating lalawigan, kumusta po ang sitwasyon ngayon? Tatalakay sa mga isyong pangkabataan. Para sa problema na iyon. Para hindi naman tayo na nakatigil lang at naghihintay. Patuloy po tayong maghahatid ng mga sariwang kaganapan sa sentro ng Pilipinas. Ilalatag ang mga impormasyong dapat malaman ng bayan. Walang kakatakutan at walang papanigan. Patuloy ang serbisyo publiko para sa Marinduqueño. Ito ang Marinduque ngayon. Siguraduhin updated ang inyong proteksyon. Magpa-booster na! Isang mensahe mula sa DOH. Pagdating sa LPG, sa Regasco kami. Pang negosyo at pang family, Regasco na wag mag-atubili. Regasco, oh oh. Regasco, ang
Solid Regasco kahit saan, sa bahay, resto o fishbowlan. Tatak Regasco ang gasko, kababayan manigurado. Regasco, 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 oh oh. Regasco, 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 oh oh. Regasco, ang gasko. Love ko, Regasco. Regasco, oh oh. Regasco, ang gasko. Maraming magagandang tanawin nakapalibot sa'yo. Marami. Nagkaroon po ako ng sakit na mataas po yung BP ko. Ano High raw blood po? po, high blood. Nagpa-check up ka na po? Opo. Ano raw po yung dahilan ba't mataas mo? Yung creatinine po. Creatinine? Creatinine. Oo. May maintenance ka na po? Opo. Ayun. Dapat ay may maintenance po yung ganyan. Ang ngani po. Creatinine yan sa sa atay. Hindi, yung taba po. Sa taba? Creatinine. Parang, sige po. So, may abatiin ka po? Meron po. Sige po. Binabati ko po yung anak kong si Maria Aleape na teacher po sa Buwak. Okay. At yung mga kapitbahay po namin dyan sa Malusak. Malusak, ano? Opo. Oo. At sa yung sa may fuel oil po, dyan sa may gasolinahan. Oo. Si P. Gonzales tsaka si Tita Agnes. At yung sa kapitbahay po namin. Si Reggie. Dito na ako. Ayan. Opo. Yan lang po. Ako po ay nakipag-birthdayan dyan nakaraan kay anak ni Freedom, Probasanta. Parang hindi ko parang 21 years. Gabi po yan. Ako pumaroon. Gabi. Oo. Baka hindi mo ako natsimpuan. Hindi ko lang po natsimpuan. O ba hindi mo na ako naabutan. At ako'y umalis po na mag-aaga pa. Ayun. Oo. Opo. Ang dami nga pong tao doon. Dami, oo. Mga bata, ano. Galing. So, wala ka na babatiin? Wala na po. Mamaya naman, baka may nakalimutan. Batiin ko po muna yung mga nanalong barangay official at saka SK official po dyan sa barangay Buyabod. Inabati ko po ang mga opisyalis, mga nanalong opisyalis po ng barangay Buyabod. Pangunguna po ng bagong punong barangay, Armando Paredes, hindi po rin bago, re-elected na rin. Opo. Ang mga agawad, si Jason M. De La Cruz, Ryan Mark Rogelio, kay Ephraim Pastor PD, Roberto Palmero, Ronalda Decena, Melanie Pimentel, at Digna O. Pipit. Ayan. Anang SK chairman po ay si J. Lord Lucas Palacios. Mga agawad, si Alice Jane Aguelo, Rafaela May Rodriguez, kay Graciel Ray, kay Shen Ann Medena, Sherilyn Padulina, kay Saint Joshua Silanga, at kay Rom Jester Riego. Sila po yung mga nanalong barangay and SK officials po ng barangay Buyabod. Ano po? Nabati ko na rin po yung aming mga barangay officials po at sa SK ng barangay na po. Sa pangunguna po ng punong barangay Emiliana Piña Florida. Mga kagawad kay Ariel de la Cruz, Gerardo Angeles, Francis Joy Angeles, Rodolfo Pernea, Risa Quijano, at Ricardo Ricanya. Ricardo Ricanya at Jovencio Pertoliano. Ayan. Ang SK chairman si Andrea Ricanya. SK kagawad si Ken Xavier Neri, Laika Joy Pertoliano, Maris Palomares, Dari Orquesa, Franklin Ricafrente, Reynel Permejo at Debbie Rial. Ayan. Sila po yung mga nanalong barangay and SK officials po ng barangay na po. Ayan. Makanta na po si Mr. Ruben Gonzales ng Barangay Buyabod at makanta po siya na ngayon ni Basil Valdez.
sayang lang na panahon. Ituring mong kahapoy waring panaginip lang, ang bukas pangitain, hanggang dahil sa isip lang. Kung bawat ngayon mo sa'yo ay laging sulit lang, kay ganda ng buhay ngayon. Sa ngunit kung bawat ngayon dakila mong naghahalin, masasabi mong kahit na ang bukas di sumabit pa, ang naabot mo'y langit na. Ituring mong kahapoy waring panaginip lang, ang bukas pangitain, hanggang dahil sa isip lang. Kung bawat ngayon mo sa'yo ay laging sulit lang, kay ganda ng buhay. Bukas mo'y may tibay, dahil lang sa bigay ngayon. Ituring mong kahapoy waring panaginip lang, ang bukas pangitain, hanggang dahil sa isip lang. Kung bawat ngayon mo sa'yo ay laging sulit lang, kay ganda ng buhay. Bukas mo'y may tibay, dahil lang sa bigay ngayon. Yan, ating po napainggan si Mr. Ruben Gonzales ng Barangay Buyabud. Kumanta po na ngayon ni Basil Valdez. May mga paborito ko rin yung kanta ni Basil Valdez. Oo. Hindi lang kita sinuwerting na magandang boses. Ayan. So, pa-tsamba-tsambalaan po. Sabi po pala ni Kapitana Amy ng Barangay Napu, nanonood kami, konsyal, kasama si Kagawad Hoben at Tanod Joseph Rieg. Yan. Maraming salamat po. Yan. Nakikinig po sila. Nandun daw po sila sa Barangay Hall. At inabati ko na rin po ang chief ng Barangay Tanod na si Georgie Requenmoso Jr. Yan. Si Chief. Siya po ang presidente ng mga Barangay Tanod din sa bayan ng Santa Cruz. Kitiga, abatiin po muna natin yung mga nag-celebrate ng birthday ngayong araw na ito at ngayong week pong ito. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana. Yan. Nabati ko po ng happy birthday si Boss Frederick Pielago ng radyo natin. Siya po ay nag-imbita kahapon, ay ka-birthdayhan daw mamaya sa kanila. Yan.
Nabati ko muna si Jane Rosales, si Bukal Ismaili, mga active pong kapitbahay ay mag-birthday rin po ngayong araw na ito. Kay Chudy Pardilla, birthday rin po niya ngayon. Ano po? Kay Micaela Nicole Gomez, kay Lorraine Cariaga, sa akin pong classmate o batchmate nung pong high school sa St. Joseph Academy na si Romana Peralta Malabana. Ayan. Si Nanrep Marceda Haydago ay nag-birthday po ngayon. Si Carlo Joaquin at sa Ayan Olores Baldemar. Ayan. At inabati ko na rin po, may pabati po din ng birthday si Kapitana Solidad Diluna ng Barangay Lipa. Ayan. Napabati po siya ni Miss Pistanyo, ano. Ayan. So, at inabati ko na rin po, belated happy birthday po pala kay Kuya Nelson Piñaflor ng Barangay Hupi. Yan. Barangay Hupi. Barangay Ipil. Tapos Kuya Nelson, nakakalimutan ko. Inabati ko rin po, baka nakikinig ang ating pong kaibigang mayor po ng Balayan, Batangas, si Mayor J.R. Fronda. Kasama ko po dati sa pag-off-road. Kay Danilo Ramero, birthday mo pala, ano. Kay Carl Raymond Cruz, kay ayan, so sa lahat po ng mga kay Maximo Ramasanta, nag-birthday rin po siya ngayon, ano po, nung November 16. Kay Alexander 14, November 16. Kay Ed Rio Florido, November 15. Kay Ariel Porte, November 15. Kay JK Ray, kay Juana K. Pareño, birthday po niya ng November 19. Advance happy birthday po. Kay Maynard Fidelino, advance happy birthday rin po. Kay J. Dison. Ayan. At sa lahat po ng mga mag-birthday, happy birthday po sa inyo. Lalo po, ulitin ko po, happy birthday po kay Boss Rick Pielago. Yan. So, yun po yung ating birthday song. At ngayon po naman ay kita'y gapatugtog po muna ng isang pampasiglang awitin. Ngayon'y nakikita ng mga ngiti, nagniningning bumabalik muli ang saya sa mga labi. Lungkot natin ay nabawi, pagkat lumaban, nagtulungan at sa dilim ay nagwagi. Bawat pagmulat ng mata ay biyaya, bawat hiling na natupad ay himala, kaya't manalig pa at iukit sa ang dahilan ng Pasko, ang pagsilang ni Kristo. Ngayong Pasko, magpasalamat, manalangin tayo, magbunyi pagkat nagdadala ang ating mga puso. Tayo'y pinagpala, sa iba'y maging biyaya, palutin ang pagmamahal ang Pasko, ang Pasko ng Marinduqueño. Sinusubok ng bagyo, malaking dalawang man ay dumating, ay umaahon din tayo. kahit kailan din sumuko, masigasig anumang hamon ng mundo. Bawat pagmulat ang mata ay biyaya, Bawat hiling na natupad ay himala, kaya't manalig pa at iukit sa puso. ang dahilan ng Pasko, ang pagsilang ni Kristo. Ngayong Pasko, magpasalamat, manalangin tayo, magbunyi pagkat nagdadala ang ating mga puso.
Pasulang Marinduqueño, ang pasulang Marinduqueño. Umaga po. At maligayang pakikinig po. Alam ko po kayo laging nakikinig po ng aking programang Agimat ng Santa Cruz. Ayan. So, nabati ko po pala si Kapitang Bido, Palma ng Barangay Tawiran. At syempre, sa lahat po ng mga nanalong barangay official at SK dyan po sa Barangay Tawiran na po. Nabati ko po ulit si Punong Barangay Benvenido Palma. Yan. Ang mga kagawad, ang aking pong classmate nung high school, si Susana Propogo. Ito po ay Susana Paradero Propogo, nung dalaga po ay Paradero pa siya. Si kagawad Pedro Paradero, kay kagawad Adonis Portento, kay kagawad Manuel Pielago, kagawad Romano Riñedo, kagawad Ronald Riñedo, kagawad Crisostomo Regio. Nabati ko rin po ang SK chairman, si Justin Rodil, na siya pong nanalong SK Federation President at maupo pong konsihal na mapalit po sa outgoing Federation President na si Dolan Kirby Murillo, na si Justin Rodil. Ayan. Nandiyan po siya sa Sangguniang Bayan kahapon at nag-observe na po siya. Ayan. Tama-tama ito, malapit ng umupo. Malapit na rin ng eleksyon ng SK Federation President ng probinsya. Gahanda-handa at baka sana lumaban din, baka manalo. Di bukal naman. Ayan. Si SK Kagawad po, si Jane Vargas, si Adrian Pilar, kay Mary Joy Portento, kay Ayan Charles Propogo, kay Camille Pareño, kay Samuel Lloyd Pilago, at Raymond Paradero. Siya po yung mga barangay and SK official na nanalo po dyan sa Barangay Tawiran. Nabati ko na rin po ang mga opisyalis po ng Barangay Taytay. Punong Barangay Jumidis Revilla, kay Kapitang Kulot, magandang umaga po sa iyo dyan. Ang kanyang mga agawad, kay Leo Angelo Roldan, kay Ranilo Romurillo, kay Rene Ben Portento, kay Perla Ricanya, kay Wilfrido Resido, kay Ramon Palomares, kay Buddy Pimentel, at sa SK Chairman, kay Micaela Palomares, SK Kagawad, kay Romila Mantala, Erwin Rial, Kaisel de los Santos, Glenn Morelio, John Ainon Pirazzo, kay Lorenzo Lueta at Aubrey Murillo. Ayan, magandang umaga po sa mga taga-Barangay Taytay. Ngayon po ay may pahabol pambabati din galing po kay galing kay Hanani Grace Piñas Cosas. Good morning po. Shout out po kay Kuya Arnold Pareño Prieto ng Barangay Angas. Galing kay Gian, kay Charmin Maybe Rolyo kay Lada. Pabati daw po si Ermel Lada Jr. Ayan. Galing kay Gian Revilla. Shout out po kay Arian Romasanta at Karina Rosas. Good luck sa mga prayers ng SJ Wami. Kay Charmin May Rolyo kay Lada. Pa-shout out po kay Elmer Jr. Ng Sitio 3 na laging nag-aabang ng kantahan nyo. Ayan. Kay Gina Padolina, pa-shoutout naman po dito sa Malusak pala. Tayang. Dito po sa Malusak, sa may kay Doc Bacoro. Ayan. Magandang umaga po at maligayang pakikinig po dyan sa inyo. Ayan. Ngayon po ay alas 12 na at kita po ay ang ating pong huling awitin ngayong araw na ito. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings
blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Muli po sa saliw ng awiting Thank you Lord, maraming salamat po, mahal naming Panginoon. At maraming salamat po sa lahat ng walang sawang nasubaybay sa aking programang Agimat ng Santa Cruz. Muli po, ito po ang inyong lingkod, si Konsehal Isagani Regio Revilla, na muli ay nagpapasalamat at mabati na isang mapagpalang araw po ng Sabado sa ating lahat. Mabuhay po ang bayan ng Santa Cruz. Ito ang radyo ng Marinduque.